Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng palayan at kabundukan, naninirahan si Mateo, isang tahimik ngunit kilalang sabungero. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kanyang kinikita upang mabuhay ng payapa kasama ang kanyang ina na si Aling Rosa. Sa baryong iyon, ang sabong ay hindi lamang libangan. Isa itong tradisyon, isang paraan ng pag-asa at minsan, isang laro ng kapalaran. Si Mateo ay hindi tulad ng ibang sabonghero. Habang ang iba ay umaasa sa lakas, bilis at dugo ng kanilang mga manok, si Mateo ay tila may kakaibang swerte. Sa tuwing siya'y sasabak, halos palaging panalo ang kanyang alaga. Hindi ito lingid sa mga mata ng mga tao sa baryo. May kakaiba kay Mateo, bulong ng mga matatanda sa gilid ng sabungan. Hindi normal ang sunod-sunod niyang panalo, dagdag pa ng isa. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang lihim. Sa likod ng kanilang lumang bahay, may isang maliit na kubo na tanging si Mateo lamang ang pumapasok. Doon niya inaalagaan ang kanyang mga panabong, pinapakain ng espesyal na halo ng butil, pinapaliguan sa tamang oras, at pinapahinga ng ayon sa kanyang sariling sistema. Ngunit higit pa sa mga ito, may isang bagay na hindi niya kailanman ibinubunyag. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig, dahan-dahang pumasok si Mateo sa kubo. Sa kanyang kamay ay isang maliit na kahon na yari sa kahoy, tila matagal ng pag-aari ng kanilang pamilya. Binuksan niya ito ng may pag-iingat. Sa loob ay isang maliit na piraso ng kuko, itim, matulis at tila may kakaibang kinangkahit sa mahinang ilaw ng gasera. Ito ang kuko ng pusa. Ngunit hindi ito ordinaryong kuko. Ayon sa kwento ng kanyang yumaong ama, ang kuko na iyon ay nagmula sa isang pusang hindi pangkaraniwan, isang hayop na sinasabing nakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Ang pusang iyon ay minsang nagligtas sa kanilang pamilya mula sa isang panganib na hindi maipaliwanag. Bilang kapalit, iniwan nito ang isang kuko, isang bagay na may taglay na misteryosong kapangyarihan. Hindi ito dapat gamitin sa kasakiman, paalala noon ng kanyang ama. Ito'y gabay lamang, hindi sandata. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Mateo na sa tuwing inilalapit niya ang kuko sa kanyang panabong bago ang laban, tila nag-iiba ang kilos ng manok, nagiging mas matalas, mas mabilis, at tila mas may kumpiyansa. Hindi niya lubos na nauunawaan kung paano ito gumagana. Ngunit alam niyang totoo ito. Sa gabing iyon, habang hawak niya ang kuko, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, ngunit hindi rin kapayapaan. Parang may nagbabantay, may nagmamasid. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Hanggang saan aabot ang swerte na ito? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, may isang malaking laban sa Karatig Baryo. Isa itong sabong nadadaluhan ng mga kilalang sabonghero mula sa iba't ibang lugar. Isa itong pagkakataon para kay Mateo na patunayan muli ang kanyang pangalan, ngunit kasabay nito, mas lalong tumataas ang panganib na mabunyag ang kanyang lihim. Habang papunta siya sa sabungan, napansin niyang may isang lalaking hindi niya kilala ang nakatitig sa kanya. Nakasuot ito ng maitim na sombrero at tila may matalim na tingin. Hindi siya mapalagay. Sa loob ng sabungan, umugong ang sigawan ng mga tao. Tumaya ang marami at ang pangalan ni Mateo ay paulit-ulit na binabanggit. Sigurado na yan, panalo na naman si Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Bago niya ilabas ang kanyang manok, hinawakan niya ang maliit na kahon sa kanyang bulsa.
Saglit siyang nag-alinlangan. Naalala niya ang babala ng kanyang ama. Ngunit nanaig ang pagnanais na manalo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kuko sa kanyang panabong. At sa sandaling iyon, tila umihip ang malamig na hangin kahit tirik ang araw. Nagsimula ang laban. Mabilis ang unang salpukan. Malakas ang kanyang manok, tila may kakaibang sigla. Ngunit napansin ni Mateo na ang kalaban ay hindi rin basta-basta. Parang alam nito ang galaw ng kanyang alaga. Sa gitna ng laban, biglang tumingin ang kanyang manok sa isang direksyon, sa mismong lalaking nakaitim na sombrero. At sa isang iglap, nagbago ang takbo ng laban. Isang maling galaw. Isang sandaling pagkakamali. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, natalo si Mateo. Natahimik ang sabungan. Hindi makapaniwala ang lahat. Lalong hindi si Mateo. Habang hawak niya ang kanyang sugatang manok, muli niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Dahan-dahan siyang napatingin sa lalaking nakaitim. Ngunit wala na ito. Parang naglaho sa hangin. Mahigpit niyang hinawakan ang kahon sa kanyang bulsa. May ibang nakakaalam. Mahina niyang sabi. At doon nagsimula ang mas malalim na misteryo. Isang lihim na hindi lamang tungkol sa swerte, kundi sa kapangyarihang may kapalit. Ang pagkatalo ni Mateo ay parang isang lindol na yumanig sa buong baryo. Sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nasaksihan na bumagsak sa sabungan. Kaya naman, sa bawat sulok ng pook, mula sa tindahan ni Aling Nena hanggang sa ilalim ng punong mangga, iyon lamang ang usapan. Hindi ako makapaniwala, sabi ng isang matandang sabunghero. May nangyari sa kanya, dagdag ng isa. Parang may pumigil. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, hindi na siya dumaan sa kusina kung saan naghihintay si Aling Rosa. Sa halip, dumiretso siya sa likod, sa kanyang kubo. Mabigat ang kanyang mga hakbang, tila bawat tunog ng kanyang tsinelas ay may kasamang pagdududa. Pagpasok niya sa kubo, agad niyang inilabas ang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Naroon pa rin ang kuko, itim, matulis, at tila buhay. Ngunit sa unang pagkakataon, parang iba ang anyo nito. Hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Sa halip, tila may bahagyang anino na bumabalot dito, parang may lihim na hindi niya pa nauunawaan. Bakit? Mahina niyang tanong. Naalala niya ang eksena sa sabungan, ang kanyang manok na biglang natigilan, ang malamig na hangin, at higit sa lahat, ang lalaking nakaitim na sombrero. Hindi iyon normal. Isinara niya ang kahon at naupo sa lumang bangko. Napatingin siya sa kanyang mga alagang manok. Karamihan ay tahimik, ngunit may isa na tila balisa. Ito ang manok na ginamit niya sa laban. Lumapit siya rito. Napansin niyang kakaiba ang mga mata nito. Tila may takot na hindi maipaliwanag. Parang may nakita itong hindi dapat makita. Anong nakita mo? Bulong ni Mateo. Biglang tumilaok ang manok, malakas at matinis na para bang may babala. Napaatras si Mateo. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya sa pintuan at bahagyang binuksan ito. Wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya, may nagmamasid. Muling bumalik sa kanyang isipan ang lalaking nakaitim. Hindi niya ito kilala, ngunit malinaw ang kanyang presensya. Parang hindi ito basta tao. May kakaibang bigat ang kanyang aura, isang uri ng katahimikan na nagdadala ng pangamba. Kinagabihan, hindi makatulog si Mateo.
Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Hindi lamang ang pagkatalo, kundi ang pakiramdam na may nakikialam sa kanyang kapalaran. Bandang hating gabi, napagpasyahan niyang muling silipin ang kubo. Tahimik siyang lumabas ng bahay, bit-bit ang gasera. Ang hangin ay malamig, at ang paligid ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Pagdating niya sa kubo, agad niyang napansin na bahagyang nakabukas ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sigurado siyang isinara niya ito kanina. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Sa loob, tila may nagbago. Ang mga manok ay tahimik, masyadong tahimik. Parang may dumaan na hindi nila nagustuhan. Lumapit siya sa mesa kung saan niya inilalagay ang kahon. At doon, napahinto siya. Bukas ang kahon. Ngunit hindi niya ito binuksan. Mabilis siyang lumapit at sumilip sa loob. Naroon pa rin ang kuko. Ngunit ngayon, malinaw niyang nakita. May bahagyang guhit na pula sa dulo nito, parang sariwang marka. Napalunok si Mateo. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling iyon. Biglang umugong ang hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang mga bintana. At sa likod niya, may isang malamig na tinig ang bumulong. Hindi mo ito kayang itago habang buhay. Napalingon si Mateo. Ngunit walang tao. Tanging ang mga anino ng kanyang mga manok ang gumagalaw sa dingding, dulot ng ilaw ng gasera. Ngunit malinaw ang kanyang narinig. Hindi iyon imahinasyon. Mabilis niyang isinara ang kahon at niyakap ito. Kung sino ka man, lumabas ka, sigaw niya, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Walang sumagot. Ngunit sa isang iglap, tumilaok muli ang kanyang mga manok, sunod-sunod, sabay-sabay, parang may nakitang panganib. At sa labas ng kubo, may aninong dumaan. Mabilis, tahimik, at hindi pangkaraniwan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Kinuha niya ang kahon at lumabas ng kubo, sinilip ang paligid. Wala na naman. Ngunit alam niya, hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, habang papunta siya sa palengke, napansin niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi tulad ng dati na puno ng paghanga, kundi ngayon ay may halong pagdududa. Baka tsamba lang pala, bulong ng ilan. Hindi pala siya invincible, sabi ng iba. Ngunit may isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Mag-ingat ka, iho, sabi nito. Hindi lahat ng swerte ay biyaya. Napatingin si Mateo sa kanya. Anong ibig ninyong sabihin? Ngunit ngumiti lamang ang matanda at naglakad palayo. Lalong gumulo ang isip ni Mateo. Sa bawat hakbang niya, tila mas lumalalim ang misteryo. At sa kanyang bulsa, ang maliit na kahon ay tila mas mabigat kaysa dati, parang may dalang hindi lamang kapangyarihan, kundi isang lihim na unti-unting nabubunyag. Hindi na nawala sa isip ni Mateo ang sinabi ng matandang lalaki sa palengke. Ang simpleng babala nito ay tila may lalim na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat pag-uwi niya, sa bawat hakbang sa kanyang bakuran, dala-dala niya ang bigat ng mga tanong na wala pang sagot. Kinagabihan, muling umupo si Mateo sa loob ng kubo. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip, mas lalo nitong pinapalakas ang kanyang pakiramdam na may nagmamasid. Inilabas niya ang kahon. Saglit siyang nag-alinlangan bago ito buksan. Ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na maunawaan ang nangyayari. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Naroon ang kuko, ngunit ngayon hindi na maitatanggi ang pagbabago nito. Mas malinaw ang mapulang marka sa dulo.
at tila mas matalim ang anyo nito kaysa dati. Sa ilalim ng ilaw, parang may bahagyang paggalaw, isang ilusyon na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ganito noon, bulong niya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng kubo. 3 beses. Mahina, ngunit malinaw. Napatayo si Mateo. "Sino yan?" tanong niya. Walang sumagot. Muli, kumatok. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang pinto. Sa kanyang harapan ay ang matandang lalaki mula sa palengke. Nakasuot ito ng kupas na barong at ang kanyang mga mata ay tila may malalim na kaalaman. "Iho," mahinahon nitong sabi, "maari ba kitang makausap?" Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Pinapasok niya ang matanda. Sa loob ng kubo, tahimik silang naupo. Tila alam ng matanda kung saan siya titingin. Direkta sa kahon na hawak ni Mateo. "Iyan ang hinahanap nila," sabi nito. Napatitig si Mateo. "Sino po ang nila?" Napabuntong hininga ang matanda. "May mga bagay sa mundong ito na hindi dapat ginagalaw," sagot niya. "At may mga taong handang gawin ang lahat para makuha ang kapangyarihan ng mga iyon." Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kahon. "Galing po ito sa aking ama," sabi niya. "Hindi ko alam na may ibang nakakaalam." "Hindi mo lang alam," sagot ng matanda, "pero matagal na itong hinahanap ng iba." Tumahimik si Mateo. "Ang kuko na yan," dugtong ng matanda, "ay hindi basta-basta. Isa itong bahagi ng isang nilalang na hindi karaniwan. Hindi lamang ito nagbibigay ng swerte, ito'y nagbubukas ng daan." "Daan? Papunta saan?" Sandaling hindi sumagot ang matanda. Pagkatapos, tumingin ito diretso sa kanya. "Sa mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin." Nanlamig si Mateo. Naalala niya ang malamig na hangin sa sabungan, ang biglang pagbabago ng laban at ang lalaking nakaitim na sombrero. "May nakita po akong lalaki," sabi niya, "sa sabungan, at parang siya ang dahilan kung bakit ako natalo." Bahagyang tumango ang matanda. "Hindi ka nagkakamali. Kilalang ninyo siya?" "Hindi sa pangalan," sagot nito. "Pero kilala ko ang uri niya. Isa siya sa mga naghahanap ng mga bagay tulad niyan." Napatingin si Mateo sa kahon. "Bakit ako?" tanong niya. "Dahil ikaw ang may hawak." Tahimik ang sumunod na sandali. Pagkatapos nagsalita muli ang matanda. "Ikaw ba'y handang isuko iyan?" Agad umiling si Mateo. "Hinding-hindi. Ito ang iniwan ng aking ama." Napangiti ang matanda, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Iyan din ang kinatatakutan ko." Tumayo ito. "Makinig ka sa akin, iho. Habang nasa iyo ang kuko, hindi ka magiging ligtas. Hindi lamang ikaw, kundi pati ang mga taong malapit sa iyo." Napatingin si Mateo sa direksyon ng kanilang bahay kung saan natutulog si Aling Rosa. "Anong dapat kong gawin?" tanong niya. "Unawain mo muna kung ano talaga ang hawak mo," sagot ng matanda. "Hindi ito simpleng anting-anting. May kasaysayan ito. May kapalit." "Kapalit?" "Lahat ng kapangyarihan ay may kapalit," mariing sabi ng matanda. "At kadalasan, mas mabigat iyon kaysa sa inaakala mo." Bago pa makapagtanong si Mateo, naglakad na palabas ang matanda. "Sandali po," tawag niya. "Sino po kayo?" Huminto ang matanda sa pintuan. Ngunit hindi ito lumingon. "Isang taong minsang nagkamali," sagot niya. At tuluyan na itong naglaho sa dilim. Naiwang mag-isa si Mateo sa loob ng kubo. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto.
Tahimik niyang tinitigan ang kahon sa kanyang kamay. Ngayon, hindi na lamang ito simbolo ng swerte. Isa na itong panganib. Sa gabing iyon, habang siya'y nakahiga, hindi siya dalawin ng antok. Ang bawat tunog sa labas ay tila may kahulugan. Ang bawat anino ay tila may buhay. At sa kanyang isipan, iisa lamang ang malinaw. Hindi na niya kayang baliwalain ang katotohanan. Ang kuko ng pusa ay hindi lamang nagbibigay ng panalo. Ito ay may hinihinging kapalit. At ang tunay na laban ni Mateo ay hindi na sa sabungan, kundi sa misteryong unti-unti nang bumabalot sa kanyang buhay. Mula nang dumalaw ang matandang lalaki, tila nagbago ang takbo ng mga araw ni Mateo. Hindi na siya mapakali. Ang dating tahimik na buhay ay napalitan ng pag-aalinlangan at pangamba. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat at ang bawat gabi ay puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Hindi na siya agad sumasali sa sabong. Sa halip, mas madalas siyang manatili sa kubo, pinagmamasdan ang kanyang mga alagang manok. Ngunit kahit ang mga ito ay tila nagbago. Mas alerto, mas madaling magulat, at tila may nararamdamang presensya na hindi nakikita ng mata. Isang hapon, habang pinapakain niya ang mga ito, napansin niyang ang isa sa kanyang pinakamalakas na panabong ay biglang umatras sa kanya. Hindi ito karaniwan. Sanay ang manok sa kanyang presensya. "Anong nangyayari sa inyo?" bulong niya. Sa sandaling iyon, may malamig na ihip ng hangin na dumaan sa kubo kahit mainit ang araw sa labas. Napalingon si Mateo. At muli, naramdaman niya iyon. May nagmamasid. Mabilis niyang inilabas ang kahon mula sa kanyang bulsa. Hindi na siya nag-alinlangan. Binuksan niya ito agad. Ang kuko ay naroon pa rin. Ngunit mas malinaw na ngayon ang pagbabago. Ang mapulang marka ay tila mas kumalat at ang mismong ibabaw nito ay parang humihinga, banayad, ngunit buhay. Napaatras siya. Hindi ito normal. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda, may kapalit. Ngunit ano ang kapalit na iyon? Kinagabihan, habang kumakain sila ng kanyang ina, hindi niya maiwasang mapansin ang pagod sa mukha ni Aling Rosa. "Iho," mahinahon nitong sabi, "napapansin kong hindi ka na mapakali nitong mga araw. May problema ba?" Saglit na natahimik si Mateo. Gusto niyang magsabi ng totoo. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan? "Wala po, inay," sagot niya. "Pagod lang." Hindi kumbinsido si Aling Rosa, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Mateo at muling nagtungo sa kubo. Ngunit bago pa siya makarating, napahinto siya. May nakatayong tao sa may pintuan ng kubo. Ang lalaking nakaitim na sombrero. Hindi ito gumagalaw. Tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Ikaw?" mahina niyang sabi. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papalapit. Sa bawat hakbang nito, tila bumibigat ang hangin sa paligid. "Matagal kitang hinintay," malamig nitong sabi. "Anong kailangan mo?" tanong ni Mateo. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. "Hindi mo pa ba alam?" sagot ng lalaki. "Ang hawak mo ay hindi para sa'yo." Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang bulsa kung saan naroon ang kahon. "Sa akin ito, minana ko ito." Umiling ang lalaki. "Walang nagmamay-ari niyan," sabi nito. "Ito ay ipinapahiram lamang at kapag dumating ang oras, ito ay kukunin." "Hindi ko ibibigay," mariing sagot ni Mateo.
Bahagyang ngumiti ang lalaki. Hindi mo kailangang ibigay, sagot niya. Dahil kusa mo itong mawawala. Biglang umugong ang hangin. Sa isang iglap, tila dumilim ang paligid. At sa likod ng lalaki, may mga aninong gumalaw. Hindi malinaw, ngunit sapat upang magdulot ng takot. Ano ka ba? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay. At sa kanyang palad, may hawak din siyang kuko, katulad ng kay Mateo. Ngunit mas maitim, mas matalim, mas mapanganib. Hindi ka nag-iisa, sabi ng lalaki. At hindi ka rin ang una. Napalunok si Mateo. Anong ibig mong sabihin? Marami na ang dumaan sa landas na yan, sagot ng lalaki. At karamihan sa kanila ay hindi na nakabalik. Tahimik ang sumunod na sandali. Pagkatapos, nagsalita muli ang lalaki. Gusto mong malaman ang kapalit? Tanong nito. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit sapat na ang kanyang katahimikan bilang sagot. Hindi pera, hindi dugo, sabi ng lalaki, kundi ang iyong sarili. Biglang kumabog ang dibdib ni Mateo. Sa bawat paggamit mo niyan, dugtong ng lalaki, unti-unti kang nawawala, hanggang sa isang araw, hindi mo na makikilala ang sarili mo. Napaatras si Mateo. Hindi totoo yan. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may katotohanan ang mga salita nito. Naalala niya ang kanyang mga panabong, ang pagbabago sa kanilang kilos, ang kakaibang pakiramdam sa bawat laban. At kapag nangyari iyon, patuloy ng lalaki, doon ka na magiging bahagi ng kung ano talaga ang pinanggalingan niyan. Tahimik na tumingin ang lalaki sa kubo. Isang mundo na hindi para sa mga tulad mo. Sa isang iglap na wala ang lalaki. Parang bula na naglaho sa hangin. Naiwang mag-isa si Mateo, nanginginig. Mabilis siyang pumasok sa kubo at inilabas ang kahon. Binuksan niya ito. Naroon pa rin ang kuko. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kayang tingnan nang walang takot. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Sa unang pagkakataon, naisip niya, paano kung tama ang matanda? Paano kung ang lahat ng panalo niya ay may kapalit na hindi niya pa nararanasan? At kung totoo man iyon, handa ba siyang bayaran ang presyo? Sa labas ng kubo, muling umihip ang malamig na hangin. At sa dilim, may mga matang patuloy na nagmamasid. Hindi na maalis sa isip ni Mateo ang sinabi ng lalaking nakaitim na sombrero. Ang bawat salita nito ay tila kumakapit sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik sa katahimikan ng kanyang mga gabi. Sa bawat paggamit mo niyan, unti-unti kang nawawala. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang kuko bilang isang biyaya. Isa na itong tanikala, isang bagay na unti-unting humihila sa kanya sa hindi kilalang dilim. Kinabukasan, nagpasya si Mateo na hanapin muli ang matandang lalaki. Nagpunta siya sa palengke, sa parehong lugar kung saan sila nagkita. Tumingin siya sa paligid, umaasang muli itong makikita. Ngunit tila naglaho na lamang ito na parang hindi kailanman naroon. Hinahanap mo ba ang matanda? Tanong ng tinderang si Aling Nena. Napalingon si Mateo. Opo, sagot niya. Yung matandang nakabarong, nakita niyo po ba siya? Umiling ang tindera. Wala naman akong napansing ganon kahapon, sabi nito. Sigurado ka bang dito mo siya nakita? Napakunot ang noo ni Mateo. Sigurado siya. Ngunit tila walang ibang nakakita.
Tahimik siyang umalis, mas lalo pang naguluhan. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang tila mas tahimik ang baryo kaysa dati. Kahit ang mga batang karaniwang naglalaro sa daan ay wala. Ang hangin ay mabigat at ang paligid ay parang may tinatagong lihim. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Aling Rosa sa labas. Hawak ang isang lumang kahon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Kilala niya ang kahon na iyon. "Iho," sabi ng kanyang ina, "nahanap ko ito sa ilalim ng kama ng iyong ama." Dahan-dahang lumapit si Mateo. "Bakit ngayon lang po ito nakita?" "Hindi ko alam," sagot ni Aling Rosa. "Parang bigla na lang lumitaw." Napatingin si Mateo sa kahon. May kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may humihila sa kanya na buksan ito. At sa tingin ko, dugtong ng kanyang ina, ikaw ang dapat makaalam kung ano ang laman nito. Tahimik niyang kinuha ang kahon. Mas luma ito kaysa sa hawak niyang kahon ng kuko. Ang kahoy ay kupas na at may mga ukit na hindi niya maintindihan. Pumasok siya sa loob ng bahay at umupo sa tabi ng bintana. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may mga lumang papel, tila sulat kamay. Kinuha niya ang isa at binasa. At doon niya unang nasilayan ang nakaraan ng kanyang ama. Kung sino man ang makakabasa nito, alamin mo na ang hawak mo ay hindi simpleng bagay. Ang kuko ng pusang iyon ay hindi lamang nagbibigay ng swerte. Ito ay bahagi ng isang nilalang na nagbabantay sa pagitan ng dalawang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Mabilis niyang binasa ang mga kasunod na pahina. "Noong kabataan ko, natagpuan ko ang pusang iyon sa gitna ng gubat. Sugatan ito, ngunit buhay. Tinulungan ko ito at bilang kapalit, iniwan nito ang isang kuko. Hindi ko agad naunawaan ang kahulugan nito. Ngunit nang gamitin ko ito sa sabong, nagsimula ang lahat." Huminto si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Sa simula, puro panalo, walang talo. Ngunit kalaunan, napansin kong may nagbabago, hindi lamang sa aking mga manok, kundi sa aking sarili. Mas nagiging mapusok ako. Mas nagiging sakim. At isang gabi, nakita ko sila. Nanlamig si Mateo. Mga anino na hindi tao. Mga matang kumikislap sa dilim. Doon ko naunawaan, ang kuko ay hindi nagbibigay ng swerte. Ito ay nagbubukas ng daan para sa kanila. Mabilis ang tibok ng puso ni Mateo. Sinubukan kong itigil ang paggamit nito, ngunit huli na. May mga taong naghahanap sa akin, mga taong may hawak din ng katulad nito. Kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay naipasa ko na sa iyo ang kuko, ngunit tandaan mo, huwag mong hayaang kontrolin ka nito. Napahinto si Mateo. Sa huling pahina, may isang linya na mas madiin ang pagkakasulat. Kapag nagsimula ka ng makita ang hindi nakikita ng iba, doon mo malalaman, malapit ka na sa kapalit. Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang papel. Hindi na siya makahinga ng maayos. Lahat ng kanyang naranasan, ang mga anino, ang malamig na hangin, ang lalaking nakaitim, ay tila kumpirmasyon ng lahat ng nakasulat. Hindi na ito haka-haka. Ito ay totoo. Muli niyang hinawakan ang kanyang sariling kahon. Biglang tila uminit ito sa kanyang palad. Mabilis niya itong binuksan. Ang kuko ay kumikislap muli. Ngunit ngayon, hindi na ito simpleng kinang. Parang may gumagalaw sa loob nito. At sa sandaling iyon, may nakita si Mateo sa gilid ng kanyang paningin. Isang anino. Hindi malinaw. Ngunit naroon. Dahan-dahan siyang napalingon. At sa unang pagkakataon,
Hindi na siya nag-iisa sa loob ng silid. Tahimik na nakatayo sa sulok ang isang anyo. Hindi tao, hindi hayop, at malinaw na hindi bahagi ng mundong kanyang kinagisnan. Napatayo si Mateo, nanginginig. Ano ka? Mahina niyang tanong. Hindi ito sumagot. Ngunit ang mga mata nito ay diretso sa kanya nakatingin. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang babala ng kanyang ama. Hindi lamang pala kapalaran ang nakataya, kundi ang kanyang mismong pagkatao. Hindi gumalaw si Mateo. Sa harap niya, sa sulok ng silid, nakatayo ang anyong hindi niya maipaliwanag. Hindi ito malinaw, tila gawa sa anino at usok, ngunit sapat ang presensya nito upang magdulot ng matinding takot. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng sa tao. Malamig, malalim, at tila may sariling liwanag. Mahigpit ang hawak ni Mateo sa kahon. Sa sandaling iyon, parang may ugnayan sa pagitan ng kuko at ng nilalang. Umalis ka, mahina niyang sabi, bagaman hindi niya alam kung maririnig siya nito. Nanatiling tahimik ang anyo, ngunit unti-unti itong gumalaw. Hindi ito naglakad. Sa halip, tila dumulas ito sa sahig, papalapit sa kanya ng walang tunog. Napaatras si Mateo hanggang sa sumagi ang kanyang likod sa dingding. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Tanging ang mabilis na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Biglang uminit ang kahon sa kanyang kamay. Halos mapabitaw siya. Sa isang iglap, kusang bumukas ang takip nito. At ang kuko ay kumislap ng maliwanag. Kasabay nito, napahinto ang nilalang. Parang napaatras. Nagbago ang anyo nito, tila nag-alinlangan. At sa unang pagkakataon, may narinig si Mateo. Isang mahinang tinig, hindi galing sa nilalang, kundi mula sa kuko. Hindi pa oras. Napamulagat si Mateo. Hindi niya alam kung totoo ang kanyang narinig o bunga lamang ng takot. Ngunit malinaw ang epekto. Ang nilalang ay unti-unting umatras. Hanggang sa tuluyan itong naglaho sa anino ng silid. Tahimik ang sumunod na sandali. Si Mateo ay napaluhod, hinihingal. Hindi niya inaasahan ang kanyang nasaksihan. Hindi na ito basta kwento. Hindi na ito babala lamang. Ito ay realidad. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahan siyang tumayo. Isinara niya ang kahon. Ngunit ngayon, hindi na siya sigurado kung siya pa ba ang may kontrol dito. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kubo. Kailangan niyang linawin ang lahat. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang kanyang kinakaharap. Pagdating niya sa kubo, napansin niyang ang kanyang mga manok ay nagkakagulo. Hindi ito normal. Para bang may paparating na panganib. Atin na bang nararamdaman? Bulong niya. Inilapag niya ang kahon sa mesa. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos, gumawa siya ng isang desisyon na hindi niya kailanman ginawa noon. Ilalayo niya ang kuko sa kanyang mga manok. Kinuha niya ang isa sa kanyang panabong. Isang batang tandang na hindi pa nasasabak. Pinagmasdan niya ito. Malusog, matapang, ngunit wala ang kakaibang aura na dulot ng kuko. Kung totoo ang lahat ng ito, sabi niya, kaya mo bang lumaban nang wala iyon? Kinabukasan, may maliit na laban sa baryo. Hindi ito kasing laki ng mga nakaraang sabong, ngunit sapat upang subukan ang kanyang pasya. Hindi niya dinala ang kuko. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sumabak siya ng wala ang lihim. Sa loob ng sabungan, naramdaman niya ang kakaibang kaba.
Hindi ito tulad ng dati. Wala ang kumpiyansa. Wala ang tiyak na panalo. Ngunit may kapalit. Isang pakiramdam ng pagiging totoo. Nagsimula ang laban. Ang kanyang manok ay lumaban ng maayos. Hindi kasing bilis ng dati, ngunit matatag. Bawat galaw ay sariling kakayahan, hindi pinilit ng anumang puwersa. At kahit mahirap, nanalo siya. Hindi madali, hindi mabilis, ngunit totoo. Napahinga si Mateo ng malalim. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kontrol siya sa sarili niyang kapalaran. Ngunit habang siya'y papalabas ng sabungan, may isang pamilyar na presensya ang kanyang naramdaman. Napalingon siya. Sa malayo, sa likod ng mga tao. Nakatayo muli ang lalaking nakaitim na sombrero. Tahimik. Nagmamasid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ngumiti. Sa halip, tila may seryosong babala ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, nagsalita ito. Kahit malayo, malinaw ang boses sa isip ni Mateo. Sinubukan mong umiwas. Napahinto si Mateo. Ngunit hindi ka na makakabalik. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. At sa kanyang bulsa, kahit hindi niya ito dala. Parang naramdaman niya ang bigat ng kahon. Parang may humihila sa kanya pabalik. Sa gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, agad siyang tumakbo sa kanyang silid. Kinuha niya ang kahon. Tahimik itong nakalagay sa mesa. Ngunit nang hawakan niya ito, mainit, parang galit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kuko ay mas maliwanag kaysa dati. At sa ibabaw nito, may bagong marka. Isang simbolo na hindi niya pa nakikita noon. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Ngunit ramdam niya. Ito ang simula ng isang bagay na hindi na niya kayang pigilan. Sa labas, unti-unting dumilim ang kalangitan. At sa hangin, may dalang malamig na pangako. Ang pagtawid ay nagsimula na. Mula nang lumitaw ang simbolo sa kuko, hindi na mapalagay si Mateo. Ang bawat sandali ay tila may nakaambang panganib. Isang bagay na hindi niya makita, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Sa umagang iyon, maaga siyang nagising. Hindi dahil sa ingay o gawain, kundi dahil sa isang panaginip na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Sa panaginip, nasa gitna siya ng isang malawak na sabungan, ngunit walang tao. Ang lupa ay hindi putik, kundi tila abo. Sa kanyang paligid ay mga tandang na hindi gumagalaw, nakapirmi, parang mga estatwa. At sa gitna, may isang pusang itim na nakatingin sa kanya. Hindi ito ordinaryong pusa. Ang mga mata nito ay tila naglalaman ng lalim ng gabi. At sa noon nito, may kaparehong simbolo ng nasa kuko. Nagising si Mateo na pawis na pawis. Mabilis siyang bumangon at kinuha ang kahon. Binuksan niya ito. Naroon pa rin ang kuko. At ang simbolo, mas malinaw na ngayon. Parang inukit, hindi basta lumitaw. Napahigpit ang hawak niya. Anong ibig sabihin nito? Bulong niya. Lumabas siya ng bahay, dala ang kahon. Hindi na niya kayang itago ito sa kanyang sarili lamang. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Habang naglalakad siya sa baryo, napansin niyang may kakaiba sa mga tao. Ang ilan ay tumitingin sa kanya ng matagal, ang iba na may umiiwas ng tingin. Parang may alam sila na hindi nila sinasabi. Ngunit may isang batang lumapit sa kanya. Ikaw po ba si Mateo? Tanong nito. Oo, sagot niya.
Tatawag po kayo, sabi ng bata, sabay turo sa dulo ng daan. Napatingin si Mateo. Sa ilalim ng isang punong balete, may nakatayong pamilyar na anyo. Ang matandang lalaki. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang lumapit. Nahanap din kita, sabi ni Mateo, hingal. Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya. Pagkatapos ay bumaling ang tingin sa kahon na hawak niya. Hindi mo na kayang itago, sabi nito. May bagong marka, sabi ni Mateo, at may mga nakikita na ako. Hindi ko maintindihan. Dahan-dahang tumango ang matanda. Iyan ang tanda, sabi nito. Ibig sabihin, kinikilala ka na nila. Sino sila? Agad na tanong ni Mateo. Sandaling natahimik ang matanda bago sumagot. Ang mga nagbabantay sa pagitan, sabi niya. Ang mga nilalang na konektado sa pinagmulan ng kuko. Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit ako? Dahil ginagamit mo ito, sagot ng matanda. At sa bawat paggamit, mas lalo kang nakikita. Napatingin si Mateo sa kanyang kamay. Pwede ko pa bang itigil ito? Tanong niya. Tumingin ang matanda sa kanya. Malalim, seryoso. Pwede, sagot niya. Pero hindi madali. Ano ang kailangan kong gawin? Alamin ang pinagmulan, sabi ng matanda. Hindi sapat na hawak mo lang ang kuko. Kailangan mong maintindihan kung saan ito nagmula at kung bakit. Paano? Itinuro ng matanda ang direksyon ng kabundukan sa malayo. May lugar doon, sabi niya. Isang lumang bahagi ng gubat na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Doon nagsimula ang lahat. Napatitig si Mateo sa kabundukan. Kung pupunta ako doon, matatapos ba ito? Umiling ang matanda. Hindi ko masisiguro, sagot niya. Pero iyon lang ang paraan para malaman mo ang katotohanan. Tahimik si Mateo. Mabigat ang desisyong iyon. Iwan ang baryo. Harapin ang hindi kilala. Ngunit sa puntong iyon, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Pupunta ako, mariin niyang sabi. Bahagyang ngumiti ang matanda. Iyan ang tamang desisyon, sagot niya. Pero tandaan mo, hindi lahat ng makikita mo roon ay gugustuhin mong malaman. Bago pa makapagtanong si Mateo, muli nang naglakad palayo ang matanda. At gaya ng dati, parang naglaho ito sa hangin. Naiwang mag-isa si Mateo sa ilalim ng punong balete. Mahigpit niyang hinawakan ng kahon. Sa kanyang dibdib, may halong takot at determinasyon. Kinabukasan, naghanda siya para sa paglalakbay. Nagpaalam siya sa kanyang ina. Bagaman hindi niya sinabi ang buong katotohanan. May kailangan lang akong hanapin, sabi niya. Tahimik na tumango si Aling Rosa, bagaman halatang nag-aalala. Mag-ingat ka, iho, sabi nito. At sa simpleng paalam na iyon, ramdam ni Mateo ang bigat ng kanyang gagawin. Habang papalayo siya sa baryo, dala ang kanyang gamit at ang kahon, muli niyang naramdaman ang presensya. Sa gilid ng kanyang paningin, isang anino, kasabay niya. Hindi na siya tumigil, hindi na siya lumingon. Dahil ngayon, alam na niya. Hindi na siya naglalakad ng mag-isa. At sa bawat hakbang papunta sa kabundukan, mas lalo niyang nararamdaman. Ang marka sa kuko ay hindi lamang simbolo. Isa itong paanyaya. Maagang maaga pa lamang ay naglakbay na si Mateo patungo sa kabundukan. Ang daang dati niyang tinatahak bilang bata para manghuli ng ibon o maghanap ng kahoy ay ngayon tila ibang-iba na ang anyo. Mas tahimik, mas mabigat, at mas puno ng hiwaga.
Sa bawat hakbang niya palalim sa gubat, unti-unting nawawala ang mga pamilyar na tunog ng baryo. Napalitan ito ng mga bulong ng hangin, ang pagkiskis ng mga dahon, at mga tunog na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Mahigpit niyang hawak ang kahon. Paminsan-minsan, tila umiinit ito. Parang may tinutukoy na direksyon. Dito ba? Bulong niya habang sumusunod sa pakiramdam. Habang tumatagal, napansin niyang nag-iiba ang itsura ng gubat. Ang mga puno ay mas matataas, ang mga ugat ay nakausli sa lupa na parang mga kamay, at ang liwanag ng araw ay halos hindi na tumatagos. Sa isang bahagi ng daan, napahinto siya. Sa harap niya ay isang malaking puno, baluktot ang katawan, at ang mga sanga ay tila nakabaluktot na parang mga bisig. Sa paligid nito, ang hangin ay tila mas malamig. At sa mismong paanan ng puno, may mga marka sa lupa, mga guhit na kahawig ng simbolong nasa kuko. Napalunok si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit siya, mas lalong umiinit ang kahon sa kanyang kamay. Hindi na ito basta pakiramdam, parang may tumatawag. Pagdating niya sa mismong puno, napansin niyang may isang uka sa balat nito, isang hugis na tila eksaktong kasya ang kuko. Napaatras siya. Hindi maaaring bulong niya, ngunit malinaw ang lahat. Ang kuko ay bahagi ng lugar na ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon. Binuksan niya ito. Sa sandaling lumantad ang kuko sa hangin ng gubat, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay tumigil. Ang mga dahon ay hindi na gumagalaw. At ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa dati. Sa kanyang paligid, unti-unting lumitaw ang mga anino. Hindi malinaw. Ngunit naroon. Hindi siya nag-iisa. Huminga siya ng malalim. At sa kabila ng takot, inilapit niya ang kuko sa uka ng puno. Sa sandaling magdikit ang dalawa, biglang kumislap ang liwanag. Hindi maliwanag na nakakasilaw, kundi isang uri ng liwanag na tila galing sa loob ng lupa. Napaatras si Mateo. Ang lupa sa paligid ng puno ay bahagyang nagbago. Parang may umuusbong mula sa ilalim. At sa harap niya, unti-unting nabuo ang isang landas. Isang daan na hindi niya nakita kanina. Mas madilim, mas malalim, at tila hindi na bahagi ng karaniwang mundo. Ang pagitan, bulong niya, naalala ang sinabi ng kanyang ama. Sa likod niya, may narinig siyang mga yabag. Mabilis siyang napalingon. At doon niya nakita ang lalaking nakaitim na sombrero. Hindi na ito malayo. Nakatayo ito ilang hakbang lamang mula sa kanya. Natagpuan mo rin, sabi nito. Hindi na nagtaka si Mateo. Parang inaasahan na niya ito. Bakit mo ako sinusundan? Tanong niya. Dahil pareho ang hinahanap natin, sagot ng lalaki. Hindi tayo pareho, mariing sagot ni Mateo. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Akala mo lang iyon, sabi nito. Pareho tayong tinawag. Napatingin si Mateo sa bagong landas. Anong meron doon? Tanong niya. Ang pinagmulan, sagot ng lalaki. At ang wakas. Tahimik ang sumunod na sandali. Pagkatapos, nagsalita muli ang lalaki. Kung papasok ka dyan, sabi nito, wala nang babalikan. Kung hindi ako papasok, tanong ni Mateo. Hindi ka rin makakatakas, sagot ng lalaki. Napapikit si Mateo sandali. Wala na ngang ibang pagpipilian.
Dahan-dahan niyang muling isinara ang kahon at hinigpitan ng hawak dito. Pagkatapos, tumingin siya diretso sa lalaki. Hindi ko ito gagamitin para sa kasakiman, sabi niya. Hindi mahalaga kung ano ang balak mo, sagot ng lalaki. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin nito sa'yo. Hindi na sumagot si Mateo. Sa halip, humakbang siya papasok sa madilim na landas. Sa unang hakbang pa lamang, naramdaman niyang nagbago ang paligid. Ang hangin ay mas malamig. Ang tunog ay tila lumalayo. At ang liwanag ay unti-unting nawawala. Sa likod niya, sumunod ang lalaking nakaitim. At sa kanilang pagpasok, ang daan ay dahan-dahang nagsara. Wala nang balikan. Sa loob ng landas, ang mundo ay tila ibang-iba. Ang mga puno ay hindi na normal. Ang lupa ay tila gumagalaw. At sa malayo, may mga anyo na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw kay Mateo. Ito na ang simula ng kanyang tunay na pagsubok. At ang lihim ng kuko ng pusa ay malapit na niyang matuklasan. Sa kailaliman ng landas na kanilang tinahak, unti-unting nagbago ang anyo ng paligid. Hindi na ito maituturing na gubat. Ang mga puno ay tila naging anino na lamang ng dati nilang anyo, at ang lupa ay parang humihinga, buhay, ngunit hindi natural. Sa gitna ng kakaibang mundong iyon, napahinto si Mateo. Sa kanyang harapan ay isang malawak na espasyo. Walang puno, walang damo, kundi isang bilog na lupa na tila pinakinis ng panahon. Sa gitna nito, may nakatindig na anyo. Isang malaking pusa. Hindi ito gumagalaw. Ngunit malinaw ang presensya nito. Isang kapangyarihang hindi maipaliwanag. Ang mga mata nito ay nakatingin kay Mateo. At sa noo nito, ang parehong simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Siya, bulong niya. Dahan-dahang lumapit ang lalaking nakaitim sa kanyang tabi. Ang pinagmulan, sabi nito. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang tunog. Tanging ang presensya ng nilalang ang nangingibabaw. Bakit ako? Tanong ni Mateo, hindi inaalis ang tingin sa pusa. Sa unang pagkakataon, may narinig siyang tinig. Malalim. Tahimik. Ngunit malinaw sa kanyang isipan. Dahil pinili mong gamitin, napahigpit ang hawak ni Mateo sa kahon. Hindi ko alam ang lahat noon, sagot niya. Ngunit ginamit mo pa rin, tugon ng tinig. Natahimik si Mateo. Hindi niya maitanggi iyon. Sa kanyang tabi, bahagyang ngumiti ang lalaking nakaitim. Lahat tayo nagsisimula sa ganon, sabi nito. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ang kapalit? Napatingin si Mateo sa kanya. Ikaw, ano ang pinili mo? Tanong niya. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay tumingin ito sa malaking pusa. Pinili kong manatili, sagot niya. Manatili? Ulit ni Mateo. Hindi na ako makabalik, sabi ng lalaki. At hindi ko na rin nais. Nanlamig si Mateo. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong umatras, papalayo sa liwanag, at unti-unti, nawala ito sa anino. Naiwang mag-isa si Mateo sa harap ng nilalang. Muling nagsalita ang tinig. Dalawa ang landas. Napatingin si Mateo sa paligid. Sa kaliwa, may bahagyang liwanag, mahina, ngunit malinaw. Sa kanan, isang mas malalim na dilim.
Kung pipiliin mong manatili, sabi ng tinig, magiging bahagi ka ng mundo na ito, kapalit ng kapangyarihan na walang hanggan. Napatingin si Mateo sa dilim. Ramdam niya ang hatak nito, isang pangakong hindi na niya kailangang matalo muli. Kung pipiliin mong bumalik, dugtong ng tinig, iiwan mo ang lahat ng ibinigay ng kuko at hindi na ito muling babalik sa'yo. Napatingin siya sa liwanag. Tahimik. Simple. Ngunit walang kasiguraduhan. Huminga ng malalim si Mateo. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat. Ang kanyang ina. Ang kanyang baryo. Ang kanyang mga panalo. At ang mga gabing puno ng takot. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon. Binuksan niya ito. Ang kuko ay kumikislap, mas maliwanag kaysa kailanman. Parang hinihintay ang kanyang desisyon. Kung iiwan ko ito, bulong niya, matatapos na ba ang lahat? Matatapos para sa iyo, sagot ng tinig. Ngunit magpapatuloy ito sa iba. Napapikit si Mateo. Mabigat ang desisyon. Ngunit malinaw na ngayon ang katotohanan. Ang swerte na hinabol niya ay hindi kailanman naging libre. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Pagkatapos, mahigpit niya itong hinawakan. At sa isang iglap, inihagis niya ito sa gitna ng bilog na lupa. Sa sandaling tumama ang kahon sa lupa, biglang kumislap ang paligid. Ang lupa ay umuga. Ang hangin ay bumalik. At ang malaking pusa ay unti-unting naglaho. Kasabay nito, naramdaman ni Mateo na may nawawala sa kanya. Hindi sakit, hindi takot, kundi ang bigat na matagal na niyang dala. Napahinga siya ng malalim. Sa kanyang harapan, ang liwanag ay mas luminaw. At walang pag-aalinlangan. Lumakad siya patungo rito. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang bumabalik ang kanyang sarili. Ang kanyang isipan ay luminaw. Ang kanyang dibdib ay gumaan. Hanggang sa tuluyan siyang napalibutan ng liwanag. Nagising si Mateo sa tabi ng kubo. Umaga na. Ang araw ay sumisikat. Ang hangin ay banayad. Parang walang nangyari. Ngunit alam niyang totoo ang lahat. Mabilis siyang tumayo at pumasok sa kubo. Wala ang kahon. Wala ang kuko. Tanging ang kanyang mga manok ang naroon tahimik, payapa. Napaupo siya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti siya. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa kalayaan. Sa labas, ang baryo ay unti-unting nagigising. At si Mateo, hindi na ang sabongerong umaasa sa lihim na swerte, kundi isang taong natutong pumili ng tama kahit mahirap. At sa malayo, sa loob ng kagubatan, may isang bagong anino ang gumalaw. Isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi nawawala. Ito ay naghihintay lamang. Sa susunod na pipili, wakas,